I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Yan na si Drummer. Okay, good morning po sa ating lahat. Welcome ulit sa ating family devotion. At kasama na natin si Sir Domark doon sa village. Sila lang Maginaw. Muulan ba dyan? Medyo maulan dito sa Pilipinas kaya medyo giniginaw yung kasama namin. Anyway, good morning po sa ating lahat. At kasama natin si sino yung nasa Google Meet? Okay, mga tatay, gisingin na yun ang mga asawa ninyo, mga anak ninyo. Okay, at sama-sama tayo sa ating devotion. At ulit, yung ating tinatalakay ay patuloy pa rin. Yung commitment natin sa soul winning, discipleship. At naway magkaroon ng magandang resulta sa bawat isa sa atin. At maging sa ating mga disciples, sa ating pamilya, at maging sa buong simbahan ay ito yung matutunan po natin. Bago man lang mag-end itong topic natin ay may magandang resulta yung pagsusoul winning natin at sa pag-disciple po natin. Okay, at handang-handa na si Sir Domark. At umpisahan mo na. Habang lumalakas yung ulan, ay dapat mas malakas yung salita ng Diyos na ating maririnig. Okay, good morning. Amen, amen. Good morning, Sir Edgar. At sa mga taga-panood po natin dyan sa FB Live, magandang umaga po sa ating lahat. At kasama din natin sa Google Meet si Sir Jose Buliago. Sir, good morning. At kasama ko rin yung tatay dito. Yan, si Sir Rolly. Shout out. Sir Rolly, Sir Jerry. Si Ma'am. Andito kami sa bahay nila, Ma'am Agapita. Yan, dito yung iba. Sir Ma'am Mayra, Ma'am Rose. Yan, so sila po yung mga nandito pa ngayon. Yung iba, papunta pa lang. Ayan. Kakagising lang yung iba. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. At ang ating pag-uusapan ay soul winning and discipling. Yan, so ngayon ay tuloy natin pag-usapan. Ay napakahalaga yung pinag-usapan natin kung paano tayo lalago sa ating paglilingkod sa Panginoon. Lalong-lalo na
yung pagsusulwining at pagdi-disciple ay hindi lalago ang church kung hindi tayo magsusulwining, kung hindi tayo magdi-disciple. Di ba? Hindi lalago ang simbahan. Pero ang gusto ng Panginoon ay lumago tayo. Lahat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya lahat tayo ay dapat matutong mag-soul-winning, matutong mag-disciple. Para lahat tayo ay meron tayong isang araw ay tatanggap tayo ng reward doon sa kalangitan. Ayan. So, yun ang pinaka-the best na araw sa buhay natin. Okay, diretso na po tayo at di naman tayo magtatagal. Buksan natin ang ating mga Bibles sa Book of Acts. Ayan. Pag-uusapan natin ay soul winning and discipling. It brings joy. Ayan, yan ang pag-usapan natin. Soul winning and discipling, it brings joy. Yeah, ano kaya ang katangian ng soul winning at discipling? Ano kayang dating sa buhay natin pag ginagawa natin yung soul winning at pagdi-disciple? Malungkot ba? Nakakaiyak ba? Nakakasakit ba? O anong class o emotional ba? O hindi mga kapatid, kundi ang soul winning at discipling ay it brings joy. Yan. Ang dala ng soul winning at pagdi-disciple ay kasiyahan, hindi kalungkutan. Masaya dapat tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya masaya dapat tayo mag-soul winning at mag-disciple. Buksan natin sa Book of Acts, basahin natin yung isa sa pangalan dito na binanggit in the Book of Acts chapter 8 in verse 5 to 8. Yan, basahin ko lang po ito. Sabi ng Biblia, Acts chapter 8 in verse 5 to 8. Ayan, sabi ng Bible, Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Yan, dito si Philip. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, and that were lame were healed. Verse 8, and there was great joy in that city. Ayan, so makita natin doon sa ating binasa ay si Philip. Ayan, kilala natin si Philip, hindi si Philip na yung natin sa apelyido ni Philip. Ito na apelyido ni Philip eh. Pero ang Philip na ito ay talagang faithful sa Panginoon to. Nagsusulwining ang Philip na ito. Ayan. So si Philip, sa ating binasa ay siya ay pumunta sa lugar ng City of Samaria. Ayan, doon sa lugar ng City of Samaria, si Philip ay nag-preach ng salita ng Diyos. Pinipreach niya si Jesus Christ sa mga tao. So, ibig sabihin, itong si Philip ay nagsusulwining sa syudad ng Samaria. So, makita natin, itong si Philip ay masaya niyang ginagawa itong pagsusulwining. Pag-preach, sabi nga ni pastor ng nakaraan di ba? Sino ang nabago ng preaching? Di ba? So, lahat tayo binago ng preaching, mga kapatid. Binago tayo ng salita ng Diyos. Binago tayo sa sigaw ng salita ng Diyos. Diba? Kung walang sumisigaw, hanggang ngayon hindi pa tayo nagbabago. Kahit sigaw na ng sigaw ng si pastor, marami pa rin hindi nagbabago Diba? Na halos naputulan na ng ugat sa kakasigaw ang ating mahal na pastor, matitigas pa rin ng iba. Pero tingnan natin ang Bible, mga kapatid. Itong si Philip, kung gaano siya ka hard preach din, na mag-share ng word of God. He preached Christ unto them. Kaya anong resulta sa kanyang pag-preach ng word of God, pagsusulwining? Sabi ng sabi ng Bible, ay verse 7, for unclean spirits, ito ngayon ang nangyari.
sa resulta sa pag-share ng Word of God ni Philip doon sa city of Samaria. Sabi ng Bible, for unclean spirits. No, maraming unclean spirits doon. 'Di ba? Hindi malinis kundi unclean. 'Di ba? Then crying with loud voice came out of many that were possessed. O, sino to unclean spirit? Mga napoposes with them, and many taken with palsies, and that were lame were healed. So sa pag-preach ni Philip sa lugar ng Samaria ay maraming gumaling na mga karamdaman. Gumaling yung may palsy, yung lame, sila ay gumaling mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ano sabi dito in verse 8, and there was great joy in that city. O ano nangyari sa city of Samaria? Masaya ang mga tao. No, masaya sila. Bakit sila masaya? Masaya silang nakapakinig ng Word of God. No, masaya silang nakinig kay Philip sa pagpipreach niya ng soul winning. Kaya ang mga tao doon ay nagkakasiyahan. Tuwang-tuwa ang mga tao. Kaya ngayon mga kapatid, sa pagsusoul winning ba natin, sa pagdi-disciple, masaya ba tayo na naghahayag ng Word of God? Kasi mga kapatid, iba yung masaya ka na ikaw mismo masaya ka na nagsusoul winning, nagdi-disciple. Yan, may sumisigaw na rin dito. Napipress din yung aso dito eh. Yan. So, yan. So, kung tayo bilang so tayo na mga soul winner at nagdi-disciple, kung masaya po tayo, sa paglilingkod, sa pag-share ng Word of God, yung mga nababahagian din natin, ay masaya din sila. No, hindi lang lahat at inaayos natin ang kanilang mga buhay. No? Inaayos natin yung mga buhay nila. May iba nga, yung iba dyan, nung nakaraan lang na nag-share kami sa area, share ko lang, testimony. Ay, may nasiyaran ako na isang babae doon sa nasunugan doon sa area namin, Santo Rosario. Kumatok ako sa bahay niya na maliit kasi nasunugan nga sila, nadama yung bahay nila sa sunog. Kumatok ako, tao po, ma'am, tao po. Bumukas yung babae at malungkot yung kanyang mukha. Malungkot ang kanyang mukha. Dahil nagtanong po ako, sabi ko, ma'am, ay magandang umaga po, mag-share lang po ako sa inyo ng Word of God. Sabi naman sa akin, maniniwala pa ba ako sa Diyos? Yung bahay ko nasunog na. Di ba? So, grabing kalungkutan niya. Dinamay pa ang Diyos dahil sa sunog ng kanyang bahay. Di ba? Hindi na siya maniniwala sa Diyos dahil yung bahay niya nasunog. Grabe. Kung hindi pa sunog, naniniwala pa. Nung nasunog na, hindi na naniwala sa Diyos. So, di ba? Ang tao, pag dumating lang yung problema sa buhay, parang wala nang pakialam sa Diyos. Parang wala nang silbi sa kanila ang Diyos sa buhay nila. Nung habang sinisharean ko, ma'am, ito pong ibabahagi ko po sa inyo ay hindi po ito simbahan. Ito po ay regalo ng Diyos sa buhay natin. Sabi, paano regalo? Regalo pa ba yung nasunugan? O grabe yung utak niya talaga, parang na. Dahil siguro, nung tinanong ko, galit daw siya dahil yung bahay niya nadamay kasi yung sunog nanggaling dun sa kapitbahay. Na sinasabihan na yung tatay na matanda na patay na yung yung sa gasol, hindi man daw pinatay, mamaya lumakas yung apoy, dinadama yung bahay niya. So nasunog, sa madaling salita, nasunog ang bahay. Ayun, sobrang lungkot niya. Lahat ng gamit nila, abo. Ayan, so hanggang sa sabi ko nga, ma'am, inulit ko ulit, ma'am, itong share ko po sa inyo ay hindi po ito relihiyon, kundi ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya ma'am, makinig lang po kayo sa akin, sandali lamang po. Habang ayun, sinisharean ko, ay ayun, nandun yung malungkot ang kanyang mukha. Talagang malungkot siya. Talagang hindi niya tanggap na nawalan sila ng bahay. Lahat talagang nawalan. Pero nung binahagi ko sa kanya ang salita ng Diyos, ay sumasagot naman siya sa akin.
At hanggang sa umabot kami na tinanggap niya ang Panginoon. Kanina habang nag-share ako, ay nag-share din ako ng testimony ko. Kasabi ko, ma'am, nasunugan din po kami. Naranasan ko po rin naming masunugan dun sa Mindanao, sa amin, sa bahay. Pero hindi ko naman po dinamay ang Panginoon na sisihin ko ang Diyos bakit kami nasunugan. So sabi ko sa kanya, alam niyo po ma'am, yung bahay po ninyo ay material na bagay lang yan. Magpasalamat pa nga po tayo kasi sa pamilya ninyo walang nasaktan, walang namatay, walang nasugatan. So yun ang blessing doon. Walang nasaktan, walang namatay, walang nasugatan. So yun po ang po doon sa inyo. So ibig sabihin may purpose ang Panginoon. Bakit nangyayari po itong mga bagay na ito? Kaya hindi po pwede nating sisihin ang Panginoon. Kaya ngayon ma'am, gusto ko pong ipakilala sa inyo kung sino talaga ang Diyos. Kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya simula doon, nakinig siya sa akin hanggang sa tumanggap siya sa Panginoon. No? Talagang kinumfort ko siya ng Word of God. No? Kasi talagang wala eh. Sabi niya, hindi na siya naniniwala sa Diyos. Dahil sa material, nawala na yung material na bagay, wala na hindi na siya sa Panginoon. Hindi na siya maniniwala sa Diyos. So, yun, hanggang sa tumanggap siya sa Panginoon at kahit paano medyo yung kalooban niya ay naagapan. Yung yung naramdaman niya na masakit sa kanyang kalooban na wala ang kanyang bahay, pero at least na paliwanag sa atin sa kanya ang Word of God. Nung tumanggap siya sa Panginoon, sabi ko, ma'am, nung tinanggap niyo po ang Panginoon, sino pong tinanggap ninyo? Si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po ma'am, saan po kayo dinagdag ng Panginoon? Sa kanyang simbahan. At isang araw, sabi ng Biblia, ang isang anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon, merong mansyon sa langit. So sabi ko nga, ma'am, yung bahay ninyo, ano lang yan? Madaling palitan lang yan, ma'am. Pero ang buhay ng tao hindi mapalitan. Pero ang pinakamalagang oras na ito, nung tinanggap mo ang Panginoon, sabi nga, ang Diyos ay may naghahanda ng mansyon sa iyo sa langit. Tuwang-tuwa siya ngayon. Sabi, medyo napangiti siya ngayon. Sabi ko, ma'am, ganun po yun, ma'am. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. Hindi po natin pwedeng sisihin ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Dahil may plano ang Diyos sa buhay natin. May purpose bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, sa pagsusulwining, kahit marami tayong klaseng ma-challenge na makakaharap ng mga tao na ganyan. Hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kung tayo ay sasabay tayo sa kanilang kalungkutan, pag nag-share ng Word of God, walang mangyayari. Hindi natin matulungan yung kanilang problema. Kaya tayo dapat na mga soul winner, dapat blessing tayo sa mga tao na mga maraming pinagdaanan, marami silang problema. 'Di ba? Doon sa binasa natin, ang daming problema ng lugar ng Samaria, pero sino ginamit? Si Philip. 'Di ba? Nung siya nag-preach ng Word of God, ano nangyari sa city? There was great joy in that city. Masaya yung mga tao. Bakit? Maraming gumaling. Maraming gumaling, pinagaling sila ng salita ng Diyos mula sa preaching ni Philip. Kaya tayo mga kapatid, sa pagsusulwining, huwag tayong mahiya. Sabi ko nga ba't ka nahihiya sa pagsusulwining? Ba't nahihiya ka na ihayag ang salita ng Diyos? Ang dami nang nabago ng salita ng Diyos. Di ba? Ikaw na lang mismo, sarili mo, testimony mo na Dati, wala kang pakialam sa salita ng Diyos, di mo mahal ang Word of God. Hindi mo mahal ang Panginoon. Pero tingnan mo, ikaw ngayon, nagsusulwining ka na. Di ba mahal na mahal mo ng Panginoon? Mahal mo na yung kaluluwa. Kaya mga kapatid, sa sulwining, ay ang dami talagang makakasalamuha dyan. Kaya tayo, makita natin, sa sulwining, masaya. Pag magsusulwining ka, magdi-disciple ka, sabi ko nga, soul winning and discipling, it brings joy. No? Tayo ay gamot sa mga taong may karamdaman. Na marami silang karamdaman. Sabi ko nga, example ko yung testimony ko, yung nasunugan Pero sa dulo, nung tinanggap niya ng Panginoon, natalaman pa niya na pinaghandaan siya ng mansyon sa langit. Pinabasa ko talaga sa Bible. Ayan maliwanag sa Bible na ang Diyos ay nagpiprepare ng mansyon para sa kanyang mga anak. 'Di ba?
So, tuwang-tuwa siya. Yung bahay mo nasunugan. Ma'am, temporal, madali lang yan ayusin. Madaling palitan. Material lang yan na bagay eh. Pasalamatan natin, buhay pa kayo. Di ba? Ibig may purpose ang Panginoon. Kaya, ganun mga kapatid, sa pagsusulwining, hindi ka dapat malungkot. No, dapat ikaw mismo masaya ka, nakangiti. Yung lagi sinasabi ni pastor na pag nagsusulwining ka, dapat sa itsura mo pa lang dapat ay nakangiti ka, hindi nakasimangot. Kung nakasimangot ka, mag-share ka, nakasimangot din yung di alam anong isipin ng tao sa iyo. Dapat masaya. Kaya ang daming pwedeng i-testimony natin sa soul winning. Kaya yun. Kaya bilang isang soul winner, bilang isang nagdi-disciple, tayo mga kapatid, dapat ang dala-dala nito ay walang iba kundi joy. No? Dapat kasiyahan. So, yan. So, yan muna ako. Ay Sir Edgar, at maraming salamat po. Mark, at I hope na wala nang dagdag yan. Iba na nakalahati yung oras natin. No? Anyway, salamat sa narinig po natin. That is a testimony of soul winning. Di ba? Pag meron kang ginagawa talaga, o kaya meron kang nawiwin at meron kang di-disciple, ay meron ka talagang ikukwento rin. Kung wala kang ginagawa, ay wala ka rin ba ikwento? Ibig sabihin ay kailangan mong you must be born again. Dahil unang-una, ito yung tungkulin po natin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang lingkod ng Diyos, na ihayag si Kristo. Okay, at tuloy-tuloy na tayo sa ating talakayin. At ako'y naniniwala na meron ulit tayong maidagdag sa ating kaalaman patungkol sa soul winning at pagdi-disciple. Kung minsan, nayuyus na tayo. Nayuyus na tayo sa soul winning ng soul winning, yun na lang naririnig. Discipleship, yan na lang ba ang naririnig? Pero tingnan natin yung nangyayari. Dahilan sa soul winning o kaya kakadisciple ng Panginoon ay ito yung naging resulta. Okay, buksan natin sa Book of Acts ulit, chapter number 2. At tingnan natin yung resulta ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ito yung mga bunga niya sa pag-disciple, pag-soul winning, at sa kanyang pagtuturo sa mga tao. Okay, umpisan ko na lang dito. Chapter 2, verse 37. Now, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter, to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Minsan ay nawawala tayo sa hulog, hindi na natin alam yung ginagawa natin. Diba? Mag-soul winning ba tayo o hindi? Magdi-disciple ba tayo o hindi? Then verse 38, sabi, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and he shall receive the gift of the Holy Ghost. So ito yung primarily na ibinibigay natin sa tao every time na tayo po ay nagso-soul winning. Di ba? Wala nang iba kundi si Kristo. Okay, para magkaroon din sila ng tinatawag nating kaligtasan. And verse 39 sabi, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So makita nyo ba yung tagubilin ng Panginoon ay hanggang sa dulo ng mundo ay ihayag natin si Kristo. And sabi yan, verse 40, and with many others were did he testify and exhort, saying, save yourself from this untoward generation. Kung hindi sila tatanggap, ay talagang wala silang katiyakan ng kalangitan. So, hindi na natin problema yon. Dahil unang-una, ang Diyos naman nang nagliligtas, tayo lang yung taga-bahagi sa kanila, taga-share sa kanila, taga-turo sa kanila. Kung hindi sila maniniwala, ay
Bahala na sila sa buhay nila. Hindi sila talaga maliligtas. At sabi naman dito sa verse 41, then they that gladly receive. Ito yung mga nagsitanggap. Sila ay nagpabautismo. The same day, they were added unto them about 3,000 souls. Saan sila nadadagdag? Naidadagdag sila sa simbahan ng Panginoon. Paano yung hindi na idadagdag? Hindi ko alam. Kung tumanggap sila ng totoo, ay kasama pa rin sila. Pero ito yung napakagandang resulta. Nung sila ay tumanggap sa Panginoon, sila ay nagpaturo, sila ay sumunod sa Panginoon, sabi yan, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and prayers. So makita natin ay andoon, hindi walang patid na pag-aaral. Walang patid na pakikinig ng salita ng Diyos. Andyan yung tinatawag nating fellowship and breaking of bread. Dahil kasama yan, pag tayo po ay nagdi-disciple, pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng mga doktrina, ay kasama yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, so makita natin, at sabi yan, drop tayo verse 46. Sabi yan, and they continuing daily with one accord in the temple. So makita natin dito ay nagpatuloy sila. So ano yung kanilang narinig, natutunan at napag-aralan ay sila ay nagpatuloy. Hindi sila tumigil. Hindi sila tumitigil. In breaking of bread from house to house. So makita natin andun yung visitation nila. Nagbibisit sila. And did eat their meat with gladness, singleness of heart. Di masaya sila. Di ba, makita mo, pag meron kang dinidisciple, binibisit mo sila, at nakikipag-kainan ka sa kanila, ibang kasiyahan yan. At ini-encourage mo sila palagi na pumunta sa simbahan at manatili sa simbahan. Ayun ay kakaibang kasiyahan. Okay? So, lahat yan ay resulta ng pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciples. Okay, ang isi-share ko ngayon ay yung halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Paano siya nag-disciple? Paano niya tinuruan yung kanyang mga disciples? At paano siya naging good example sa kanilang mga disciples? Unang-una ay intentional soul winning and discipleship. Kung makita natin yung halimbawa ng Panginoong Hesukristo ay siya ay nagturo ng kanyang sa kanyang mga apostles at maging sa kanyang mga disciples mula sa kanyang example mismo. Di ba? Intentional. Na ibig sabihin, andon yung kanyang plano. He had a clean plan for training his disciples. So napakalaga po na magkaroon tayo ng malinaw na plano sa ating ginagawa para sa Panginoon. Every time na tayo po ay mag-soul winning, of course, hindi naman lahat ng mawiwin natin ay madi-disciple po natin yan. Meron at meron talagang hindi susunod. Meron at merong ang hindi makikinig. Pero napakaganda na makita natin yung mga nakikinig na sumunod sa Panginoon. Diba? Kung hindi sila susunod, hindi na natin problema yan. Basta ang maliwanag sa atin ay meron tayong plano na i-win sila, i-disciple sila. Kung hindi sila susunod, ay bahala na sila sa buhay nila. Dahil unang-una, ibinibigay na natin yung tinatawag nating kagandahan o kaya yung plano ng Panginoon para sa ating buhay. Kung makita natin yung example ng Panginoong Hesukristo ay talagang yun na yun. Gumawa na siya ng halimbawa. Nagkaroon siya ng plano, train niya sila para maging ganap na mangangalap sila ng kaluluwa. He spent a significant amount of time. Kaya nga sa pag-soul winning ay hindi pwedeng shortcut yan. Hanggang sa ating pag-disciple ay hindi pwedeng shortcut yan. Kailangan magkaroon tayo mula sa plano natin, intentionally, na maglaan tayo ng time
significant amount of time para gawin natin yung mga bagay-bagay na yon. Hindi po aksidente ang pagwiwin ng kaluluwa. Ay, nandito na ako pala. Kailangan ako nang mag-share ng gospel. Dahil unang-una, wala naman akong ginagawa. That is not intentional. Ay dapat intentionally ay ginagawa natin yung pag-soul winning at pag-disciple. Naglalaan talaga tayo ng oras. Hindi po aksidente ang pag-win natin at pag-disciple po natin. Kagaya ng Panginoong Kristo, talagang plinano niya, nag-spend siya ng time para sa kanyang mga disciples at sa kanyang mga apostles. Hindi kung saan ka lang, kung saan lang sasabihin ni Pastor, okay, mag-soul winning na tayo. Mag-saturation na tayo. Dahil yan ay ginagawa, plano talaga yan. Sineset lang ng ating mahal na pastor ng example para ito yung tuloy-tuloy na gagawin po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. At andoon yung pamimili ng Panginoon ng kanyang mga disciples. Of course, mamimili tayo ng magiging tuturuan natin. Kung tawagin natin ay maging assistant natin, maging kabady natin. Magtuturo tayo talaga, mamimili tayo ng specific na individual para tuturuan natin, i-disciple po natin hanggang sa kanyang paglago sa kanyang pananampalataya. Hanggang makita niya yung pagmamahal natin sa kaluluwa, pagmamahal natin sa gawain ng Panginoon. So yun po yung ituturo natin. So yan yung exactly ginawa ng Panginoon nung siya ay tumawag ng kanyang mga disciples. Anong sinabi niya in book of Matthew? Sabi niya, chapter 4 and verse 19, He said unto them, "Follow me and I will make you fishers of men." So ang ganong ginawa nila, sumunod sila sa Panginoon. Kaya nga, once na nagdi-disciple po tayo, ay ituro natin kung ano yung gagawin nila. Hindi na lang, pabayaan na lang natin at sige, magkita-kita na lang tayo sa Sunday, ha? At doon na tayo mag-fellowship ulit. Hindi po ganun ang discipleship. Okay, dahil unang-una tinuro ng Panginoon ay araw-araw ay tinuturuan niya yung kanyang mga disciples. Intentionally. When we say intentionally, done by intention, purposeful, or voluntarily, or intended, na gagawin po natin talaga yon. Dahil pag hindi natin gagawin yun, by accident lang tayo magdi-disciple, mag-soul winning, ay talagang wala tayong matututukan. Yan po yung sinasabi ng ating pastor. Kung hindi natin gagawin yung halimbawa na ginawa ng Panginoong Jesucristo, ay kailanman hindi tayo makapag-disciple. Kung uupo, tutulog-tulog lang tayo, aksidente na lang tayo na pag pinus tayo ni pastor, saka lang tayo pupunta. Hindi po ganon ang pag-soul winning at pag-disciple. Hindi, antayin na natin, mag-aral ka ng soul winning para matutunan mo, para mag-pass out ka ng tracks, makapag-disciple. Kailan natin aantayin yun? Kung nakalimutan ng ating pastor na ituro sa atin yon o kaya i-push tayo, hindi natin gagawin. Aantayin na lang natin ba yung mga kaluluwa na pupunta sa atin? Hindi po ganon. Dahil sabi ng Panginoon, "Follow me and I will make you fishers of men." So makita natin, ano yung ginawa ng kanilang mga disciples? Iniwan nila yung kanilang trabaho, iniwan nila yung kanilang ginagawa, at sumunod sila sa Panginoon. So ganon, ano ang gagawin na natin pag tayo po ay tinawag ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga kapwa ko full-time? Tayo po ay tinawag ng Panginoon sa trabahong ganon. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para patulog-tulog lang. Dahil ang una, primarily, ang gagawin ng isang lingkod ng Panginoon ay ihayag yung kanyang ebanghelyo. Intentionally. Okay? Dapat intentionally na gagawin po natin, planuhin natin, at magkaroon tayo ng specific na i-disciple at tuturuan. How about yung ating mga pamilya, di ba? Mas maganda na tawagin natin yung ating pamilya, miyembro ng ating pamilya,
At ito yung ating i-disciple, makakasama natin sa soul winning at sa pagdi-disciple din. Di ba? Kung naturuan mo yung anak mo, di meron ka ng kasama. Ha? Kung naturuan din yung misis mo, yung asawa mong lalaki, di meron ka ng mga kasama na mag-soul winning at magdi-disciple. Okay, hindi lang intentional but relational. Yung soul winning at pagdi-disciple ay mag-build tayo ng totoong relasyon sa ating mga dinidisciple. Of course, sabi ko nga, hindi lahat ng nawiwin natin ay madi-disciple po natin. Merong yung tumanggap at hanggang doon na lang, ayaw na. Okay? Pero meron tayong tinatawag nating mawin at pwede nating mai-disciple. Okay? So yun po yung tututukan natin. I-build natin yung close relation natin sa kanila. Kagaya ng Panginoon, bago siya nagkaroon ng mga disciples at mga apostles, ano yung i-build niya? Yung personal na relasyon niya sa kanila. Nag-build siya ng close and personal relationship sa kanila. So, ganun din ang gagawin natin sa ating mga nawiwin. Okay? Pag nadala natin na sa simbahan, pinalo up natin, at andoon yung desire nila na sumunod sa Panginoong Hesus-Kristo, ay doon natin i-build yung close and personal relationship natin sa kanila. And that is a process of discipling. Di ba? At hanggang sa makita-kita mo na lang, nakakasama mo na sa kainan, sa merienda. Hindi lahat ay ikaw ang pinapamerienda. Ikaw din ang magpapamerienda, di ba? Kung minsan, inaantay na lang natin yung magpapamerienda sa atin. Bahagi ng ating pagdi-disciple ay kailangan din tayong mag-spend ng time, effort, at maging yung money. Di ba? Mahirap naman na tawagin tayong kuripot yung ating mga dinidisciple, di ba? Ang kuripot naman yung nagdi-disciple sa akin. Hindi man lang ako mapamerienda. Ako na lang palagi ang nagpapamerienda, nagpapakain sa kanya. Okay? Bahagi yan ng pagdi-disciple. Pag-build natin ng personal relationship sa kanila. Okay? So napakaganda na ma-build natin, maging close yung relasyon natin. Hindi lang bilang isang discipler at disciple ay maging close tayo sa Panginoon. Iyon po yung primarily na gagawin po natin o kaya yung goal po natin sa kanila na mailapit natin sa Panginoon ang kanilang buhay. Maging yung kanilang pamilya. So, we spend meals together. Maganda, we soul win together. Diba? Makasama mo yung disciple. Yan naman ang sinasabi ng ating pastor. Isama na niyo yung mga disciple ninyo. Pero ilan sa atin kaya ang merong disciple na pinupuntahan, isinasama, tinuturuan kung paano mag-soul winning. Diba? Tayong mga fathers, meron ba tayong tinitrain din na dinidisciple na tatay para maging soul winner at maging discipler din? The same thing sa mga nanay. Dahil unang-una, ito yung tungkulin natin bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos. Hindi tayo dinala sa gawain ng Panginoon para pa-relax-relax lang, patulog-tulog lang. Mahuhulog na yung tinutulugan mo, hindi ka pa rin nagigising. Di ba? Paano pag mayroon kang disciple na dapat mong i-follow up at tulungan? Pinapabayaan mo na. Bakit? Wala tayong maayos na relasyon sa ating mga dinidisciple. So, ganun din sa ating Panginoon. Pag wala tayong maayos na relasyon sa Panginoon, wala tayong pakialam. Kahit anong mangyari na yan, pabayaan mo na. Mamatay na kung mamatay. Di ba? Maganda mamamatay tayo na meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Hindi yung mamamatay tayo na walang ginagawa sa Panginoon. Biruin mo, mahuhulog ka na sa bangin, tulog ka pa rin.
maganda na gising tayo anytime. Anumang sakuna na pwedeng mangyari, ay gising na gising tayo, handang tumulong, handang ihayag si Kristo. Pag may pagkakataon na ibahagi si Kristo. Okay, that is building our relationship sa ating mga disciple. Alam niyo ba ang Panginoong Jesucristo, He shared meals, He traveled together, He spent time together, at nagkaroon sila ng private prayer sa kanilang mga dinidisciple and creating opportunities for deep relationship and connection sa kanyang mga disciples. Di ba? Napakaganda na ganun din ang gawin natin sa ating mga nawiwin at mga nadidisciple po natin. Magkaroon tayo ng close or deep relationship sa kanila. Dahil pag meron kang malalim na relasyon o kaya meron kang close relationship sa kanila, ay hindi nawawala sa isip mo. Hindi mo pababayaan yun. Kagaya dito sa simbahan, nahuhulog na yung mga gilid ng kabiti natin. Wala pa rin tayong pakialam. Hindi man lang tayo manalangin. Kung ihuhulog yung tinutulugan natin, wala pa rin tayong pakialam. Kaya nga i-build natin yung close relationship natin sa ating mga dinidisciple. Magkaroon tayo ng pray with them, di ba? Habang tayo po'y nanalangin, o kaya pag-visit natin, ay let's pray together with them. Yan ay napakagandang ma-build po natin. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. He loved them, He corrected them, and encouraged them, demonstrating a model of genuine and care and accountability. Because we are accountable sa ating mga dinidisciple. Pag yan ay ibinigay ng Diyos para i-disciple mo, ay ikaw na ang may accountable dyan. Okay? Kaya huwag tayong mag-relax. Huwag tayong patulog-tulog lang. In times, lalo na sa ganitong mga kasakunaan, bagyo man yan o kaya kalamidad man yan, ay andyan ka pa rin. Alerto ka pa rin, nananalangin at nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng correction or instruction, encouragement sa bawat dinidisciple po natin. Okay, and then lastly, formational discipleship. Alam niyo ba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Punta natin sandali si Mark. Hindi si Mark Bore, Ito yung isinulat ng isang writer ng Gospel, chapter number 1. Mark chapter number 1. Makita natin dito ang Panginoong Jesucristo ay andoon yung kanyang pagtuturo sa kanyang mga disciples. Beginning from verse number 16, 1:16. Sabi niya rito, Now, as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting net into the sea, for they were fishers. Okay, so makita natin dito ay habang naglalakad ng Panginoon, ay andon, nagwiwin ng kaluluwa, nag-i-encourage. At sabi niya, and Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Okay, alam niyo ba na tayo po ay nananawagan din ng mga manggagawa ng Panginoon. As we go on sa ating pag-wiwin, pag-soul winning, pag-disciple, ay tayo yung ginagamit ng Panginoon para manawagan. Di ba? Inihahayag natin si Kristo at nananawagan tayo na maglingkod sila sa Panginoon. Di ba? At sabi nga rito, and straightway they forsook their nets and followed him. And then when he had gone a little farther, then he saw James and son of Zebedee and John his brother, who also were in the ship mending their nets. And straightway he called them, and they left their father Zebedee and the ship with the hired servant, and went after him. So makita natin ay ang Diyos ay nananawagan palagi. At makita natin dito ay sabi nga rito sa verse number 20 ay iniwan nila maging yung kanyang pamilya.
Iniwan niya yung kanyang tatay at sumunod sa Panginoon. Kaya nga pag nagdeklara na tayo na sumunod sa Panginoon, ay hindi na tayo pabalik-balik kung saan tayo nanggaling. Dahil tinawag na nga tayo ng Panginoon eh. Tinawag tayo para maglingkod sa Kanya at sundin yung Kanyang tagubilin. At sumunod sa Panginoong Hesus-Kristo. So makita natin, Jesus told His disciples through both instruction and example, showing them how to live out of their faith. So ito yung gagawin po natin. Magturo tayo ng tao kung paano sila manampalataya sa Diyos, paano sila sumunod sa Diyos, at paano sila lalago bilang isang anak ng Diyos. So yun po yung ituturo natin. Kaya makita nyo, hindi tayo dinala ng Panginoon sa kanyang gawain para patulog-tulog lang. Pakuya-kuya lang, pakapi-kapi lang dyan na walang ginagawa. Kaya nga napakaganda na makita natin yung halimbawa ng Panginoong Jesucristo. He equipped them with spiritual gifts and talents and authority to heal, cast out demons, and to preach the gospel. Okay, so ito yung magandang mai-impart natin, maituro natin sa mga ating nadi-disciple. Okay? Ang nakakalungkot, maging yung ating mga anak, hindi pa natin madi-disciple. Di ba? Paano natin sila mai-equip ng mga spiritual matters? Ibig sabihin, paano natin matuturuan sila, madi-disciple sa gawain ng Panginoon? Wala naman tayong ginagawa. Pakuya-kuya-koy pa rin tayo. Patulog-tulog na lang tayo. Wala na tayong maiisip na pamamaraan. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus-Kristo. At maganda yan, sabi nga ng Panginoon, He challenged them to grow in faith. Paano natin hinahamon yung ating sarili? Sarili muna, mag-umpisa tayo sa ating sarili. Paano natin hahamunin yung ating sarili para mag-soul-winning at mag-disciple? Diba? Kaya nga maganda na tingnan natin yung halimbawa ng Panginoon. Sabi nga niya, hindi nga niya alam kung saan niya itutulog yung kanyang ulo para makapagpahinga samantalang tayo, puro tulog yung ginagawa natin. Samantalang yung itinuturo ng Panginoon, sabi nga niya, hindi niya alam kung saan niya itutulog yung kanyang ulo. Ibig sabihin, busy ang Panginoon sa kanyang pagtuturo at pagbibigay ng halimbawa para lumago spiritually yung kanyang mga apostles at maging kanyang mga disciples. Kung makikita nyo, mapapansin nyo, di ba ganun yung ginagawa ng ating pastor? Sabi nga ni Sir Domar kanina, magkanda po labas na yung ugat niya sa leeg sa katuturo sa atin. Na tayo po ay mag-soul winning, mag-disciple, di ba? Ini-encourage tayo na gawin yung mga bagay-bagay na yon. Pero kailan tayo kikilos? Kailan tayo gagawa ng aksyon? Kailan tayo kaya gagawa ng commitment natin? So yun mga bagay-bagay na kaitingnan natin sa ating buhay. Na ang Panginoon, He encouraged them. Sabi nga niya, He encouraged them to deny themselves, take up their cross, and follow Him. Di ba? Kailangan din na magbuhat ng cross natin para sumunod sa Panginoon. Hindi yung konting hirap lang ay tumigil na tayo, konting problema lang, tumigil na tayo. Sabi nga ng Panginoon, carry your cross. Ibig sabihin, kalakip yan ng problema, kalakip yan ng troubles, kalakip yan palagi ng hardship, persecution sa ating buhay. Kasama yan sa ating pag-disciple. Kaya sabi ng Panginoon, pag hindi natin magawa yan, you cannot be my disciples. Anong gagawin natin? Magtutuloy ba tayo? Pakuya-kuya-koy na lang. At hindi natin bubuhatin yung cross natin at sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin, ang gusto ba natin ay puro comfort na lang sa ating buhay? Pag sineldo na tayo, wala na tayong maisip. Hindi na natin maibigay yung para sa Panginoon. Hindi na natin maisip yung gawain ng Panginoon. Hindi na natin maisip na pumunta sa ating mga areas para mag-soul winning at
maghanap ng ating mga i-disciple. Tandaan po natin, and making disciples. Kagaya ng ginawa ng Panginoong si Kristo. Di ba? Jesus commanded His disciples to go into all the world. That is the Great Commission. Tinawag niya yung mga apostles, tinuruan niya, trainer niya para sila ay humayo. Pero wala na yung mga apostles. Wala na yung mga na-disciples. Pero nagpatuloy yung mga naturuan ng Panginoong Jesucristo hanggang dumating sa atin. Puputulin ba natin yung itinuturo ng Panginoon o kaya yung tagubilin ng Panginoon sa atin? Pakuya-kuya-kuya na lang tayo. Lalo na pag umuulan, pakapigapin na lang, wala na tayong ginagawa. May cellphone ka naman, wala ka man lang matawagan ng mga disciple mo. So, paano natin itataguyod yung tagubilin ng Panginoon? Nasabi niya, God commanded us to go into all the world and to preach the gospel. This involved teaching them. Andon yung pagtuturo natin. Kung pakuya-kuya-kuy lang tayo, patulog-tulog lang tayo, wala man lang tayong magawa, ay talagang wala tayong madidisciple. Hindi natin mapupulfill yung tagubilin ng Panginoon sa ating buhay. Ibig sabihin, mamamatay na lang tayo na wala naman lang tayong ginawa sa Panginoon. Kung nakasama ka sa landslide, nakasama ka sa mga baha, na wala ka man lang nagawa para sa Panginoon. Di ba napakaganda, nakunin man lang tayo ng Panginoon. O ibig sabihin, mamamatay man tayo, ay at least meron tayong ginawa para sa gawain ng Diyos. Di ba? Hindi yung natutulog ka, biglang natibag yung tinutulugan mo. Wala ka man lang na-accomplish para sa Panginoon. Hindi ka man lang nakapanalangin, di ba? Maganda sana kung nanalangin ka. Nakinuha ka ng Panginoon, kung tulog na tulog ka, marami ka pang muta sa mata. Di ba? Wala ka man lang nagagawa para sa Panginoon. So yun yung tingnan natin sa ating pagdi-disciple. Let's involve ourselves sa gawain ng Panginoon. The discipleship is not about learning, hindi lang yung natututunan natin, but also about multiplying ourselves, actively participating in His mission to reach others also. Dahil ito yung bilin ng Diyos abutin natin yung ibang kaluluwa pa na hindi pa naaabot ng ebanghelyo ng Panginoon. Kung ikaw ang naatasan ng Diyos, wala kang ginagawa. Sa trabaho mo, sa area mo, sa opisina mo, sa school mo, ikaw yung inatasan ng Panginoon, wala kang ginagawa. Okay, so wag nating kalilimutan itong apat na bagay na ito. Sharing the Word, showing the Word, teaching the Word, and serving the Word. That is the Great Commission of the Lord Jesus Christ. Okay, so wag tayong magsawa. I-build natin yung magandang relasyon natin sa Diyos at sa tao. Dahil pag na-build yung relasyon natin sa Diyos, magkakaroon tayo ng intentionally soul winning and discipleship. Magkakaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos at sa tao. At yung formational natin, ibig sabihin yung structure, yung setup natin, ibig sabihin, yung kagawian natin sa ating buhay na pag-soul winning ay maging madali na lang. Diba? Pag meron kang plano na puntahan yung isang tao, i-win yung kanyang kaluluwa ay madali na lang because you have the structure. You have the setup. Meron ka nang na-build na magandang relation sa Panginoon at sa tao. Madali mo na lang gawin yon. At ako'y naniniwala, mas marami ka pang ma-accomplish sa gawain ng Panginoon, especially soul winning and discipling. Okay, so much for me at I hope na meron tayong naunawaan sa ating commitment to soul winning and discipleship. Sabi ko nga, mamamatay din tayo, dapat mamamatay tayo na meron tayong na-accomplish sa gawain ng Panginoon. Diba?
Na-disciple mo na ba yung pamilya mo? Nahirap naman, namamatay ka na hindi mo man lang na-disciple yung pamilya mo. How about your relatives mo? Yung kamag-anak mo, kaibigan mo. So yan po yung kailangan po nating gawin bago man lang tayo kunin ng Panginoon. Dahil unang-una, who knows? Walang nakakaalam sa buhay natin. Natutulog ka dyan, bigla kang kinuha ng Panginoon. Nagtatravel ka, bigla kang kinuha ng Panginoon. Wala tayong exact na alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Kaya habang tayo po ay nabubuhay pa, gawin natin yung the best po natin. Okay, so I hope na meron tayong naunawaan. At tuloy-tuloy lang tayo, bagamat malakas o kaya maulan. Let's keep on praying. Panalangin natin yung discipleship natin mamaya, yung soul winning natin, follow up, at maging yung ating nalalapit na okasyon. So patuloy tayo na mag-invite at mag-disciple pa ng manggagawa ng Panginoon. Okay, at panalangin natin yung ating mahal na pastor ay nagta-travel. Medyo sabi niya may very foggy sa Marcos Highway kaya hindi siya nakahabol. Pero in a way, siya ay on the way na at medyo maliwanag na at tuloy-tuloy yung gawain ng Panginoon. Okay, at kasama rin natin si Brother Jose. Diyan po sa Fairview. Tuloy-tuloy lang tayo, Brother Jose. Meron kang sasabihin? Amen. Sa mga tatay, magandang umaga sa ating lahat. Kahit ganitong malakas ng ulan, maganda na makinig pa rin tayo ng salita ng Diyos. Dahil ito ay kabubuti ng ating mga kaluluwa. Sapagkat ang Diyos ay siya yung nagbigay buhay sa atin lahat. Kaya mabuhay tayo lahat sa Panginoon sapagkat tayo po ay niligtas niya sa kasalanan. At tayo naman ay dapat mag-soul winning. Tama naman na talaga tayo din ay mag-soul winning din sa iba para sila din ay maligtas katulad natin. At maraming salamat sa umaga na tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos. At yun lang at maraming salamat mga tatay. Brother Jose, okay, tuloy-tuloy lang tayo. At kasama rin natin yung nasa Facebook Live. Marami tayong mga kasama rito. Nandiyan si Ma'am Flor, Sir Ariel. Nandiyan din si Sir Dionisio Narcisa. At si Sir Asierto. Nandiyan po sa Australia. Okay, at nandiyan si Sherilyn, si Philip, Sir Myra, Joyce, Heidi, at ano pa? Yan pa si Brother Bong, si Richelle Heralde. Good morning po. Diyan din sa Cagayan, medyo malakas ang kwan dyan sa Cagayan. Ingat po kayo dyan. Good morning po dyan. Yung aking apo dyan. Diyan din si Ma'am Margie, Brad Bore, Salvador Bore. Okay, so much. Yan lang ang aking nasa Facebook Live. At sa mga hindi ko nabanggit, good morning po sa inyo. Ingat-ingat lang po tayo dahil andyan yung bagyo pa rin, hanging habagat. Medyo malamig. Dala tayo ng bota, payong o kapote para protektahan yung ating sarili dahil medyo malamig. Ay bawal magkasakit. Okay? Lalong-lalo na sa ating nalalapit na revival anniversary. Okay, at tayo po yung pagbukas sa panalangin. Let's pray. Heavenly Father, O God, thank you so much sa umagang ito, bagamat maulan, Panginoon. Pero patuloy, andun yung pag-iingat, paggabay nyo sa bawat isa sa amin. At ingatan nyo rin ang aming mahal na pastor sa kanyang on the way travel, Panginoon, pauwi dito sa Baguio.
At maging sa mga kapatiran na nasa kanilang tahanan, ingatan nyo sila. Maging yung nasa ibang bansa, O Diyos. And then, yung gabay, protection nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At wala na may ibang pinupuri, pinapasalamatan, itinataas, kundi ay inyong pangalan. Ingatan nyo kami, Panginoon, sa buong maghapon hanggang sa aming discipleship service mamaya. Dalhin nyo pong yung mga anak, Panginoon. At maging sa aming pananambahan sa araw ng bukas, ay andon yung pagalakan at kasiyahan ng bawat isa na dumalo sa pananambahan ng Diyos. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin din kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala naming nagawa. Ito po aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and God bless po sa bawat isa. Kita-kita tayo mamaya sa ating discipleship at hanggang sa ating pananambahan sa araw ng bukas. At good morning, God bless, and to God all be the glory.